to go. Good day po sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa isa sa mga customer ko. Mayroon po, maliit lang po to na problema, pero isi-share ko na rin po sa inyo para dagdag po kaalaman sa mga truck owners natin dyan or sa mga kapwa ko mekaniko. So yung gagawin po natin ngayon, isa to sa mga loyal customer ko na regular po na nagpapagawa sa atin pag nagka-problema po yung mga unit nila. Marami po tayong ginagawa dito. Meron po silang mga heavy equipment, mga mini dumps forward. So yung gagawin po natin ngayon mga bay, makikita po itong asol na to. Maliit na problema lang naman po ang naging problema. May tagas po yung steering gearbox niya. Yung po nireklamo po ng ating driver. Malakas po magbawas ng ETF. So titingnan po natin kung ano naging problema. At papalitan po natin yung parts na na-damage doon sa ating unit. Ayan. Okay, ito po yung ating pinaka-steering gearbox mga bay. Medyo masikip po yung posisyon natin, gawa ng nakakabit yung gearbox sa ating unit. So mapapansin po natin, ito po yung nirereklamo ng ating driver. Napakalakas po daw magbawas ng ETF. So mapapansin po ninyo yan, talagang totally, ang lakas po talaga ng tagas. Ayan. Ayun. Napakalakas po niyan mga bay. So every gamit po ng ating driver, umuubos po siya halos 1 litro kada gamit, gawa ng sobrang lakas po talaga ng tinatapon ng ating automatic transmission fluid. Sa ganitong problema, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung papalitan natin, kung saan po ito nanggaling, kung bakit nagkagaganito yung ating steering gearbox. Dito sa ibabaw, mapapansin po natin ito mga bay, ito. Yan, itong bilog na to sa ibabaw. So yung gearbox po natin hindi po magkapareho ng disenyo yan. Tinesting po natin kanina yung gearbox natin mga bay, pinaikot-ikot po natin, pinaandar-andar. So dito po nang gagaling yung tagas sa taas. May oil seal po yan dito mga bay yan. Yung tagas na nakikita natin doon sa ilalim, galing po yan dito sa taas. Ito yung babaklasin natin ngayon. Papalitan po natin ng oil seal to. Gawa ng itong part na to sa ibabaw na to, may oil seal po yan sa ilalim. So ito po yung babaklasin natin. Ito yung pinakadahilan kung ba't po ang lakas ng tagas ng ating ETF. Ang unang babaklasin po natin mga bay para makalas po natin yung ating oil seal ay yung ating steering coupling. Yung binabaklas po ng ating kasama, yan po yung tinatawag nating steering coupling. Bubunutin po natin yan pataas para mabunot po natin yung pinagkakabitan po ng ating oil seal dito sa ating steering gearbox. Yan. Okay. Yan. Po, nakalas na po natin yung ating pinaka steering coupling. So sa ganitong gearbox na design po, magkaiba po lahat ng gearbox natin, So pag ganitong model, hindi na po natin kailangan tanggalin dito sa tornilyo. Pwede na po na diretso na natin tatanggalin dito sa ating pinaka ibabaw. Sisilin lang po natin itong mga bay, paikot. Matatanggal na po natin yung pinakakabitan ng ating oil seal. So sa ganitong problema mga bay, para mas mapadali po natin yung ating trabaho, dito na po natin siya sa taas dudukutin, Makikita po natin yung ginagawa po natin kasama. Dito na po niya sa taas sinisilsil, Pag natanggal po natin yung pinaka ibabaw na yan, nandyan po nakakabit yung ating pinaka oil seal. Ayun. Okay. Yan po talaga yung naging dahilan kanina mga bay, ba't nagbabawas po tayo ng ETF. Tinesting po natin kanina. Chinek. Dito po talaga nanggagaling sa taas. Yan. Ito busing. Pakisilsil nga nito busing. Yun. Ito.
So sa part na to, nandito po yung ating bearing, tapos sa ibabaw nandito po yung pinaka wheel seal, kung saan po nanggaling yung tagas ng ating steering gearbox. Yan, ika lang ha. Kuha ka kaya ng malaking sakit na kaya nga, yung hindi matatama to, dito lang tatama, yung pinakamalaking sakit natin. Asin mo. Yan, shout out sa mga, yan si Boss John, pugi. Hindi, ganun ang mangyari o gawin mo. Yan, hindi, ganun siya o, kasing para makalas mo siya. Yan, di ba? Yan. Tapos pupukpukin mo yan ng sakit na disihiti or ano, ito. Pababa. Para makalas natin yung ating pinaka kasya, yan. Pukpok. Okay. Tumutakot. Okay. Yun. Yan, si wheel seal mga bay. Yun, ito yung pinaka dahilan po kung bakit tumagas yung ating steering gearbox. Itong wheel seal na to. So, ang gagawin po natin ngayon mga bay, papibilan po natin sa may-ari ng bagong parts, tsaka lilinisin po natin to bago po natin ibalik. Okay. Yan, si boss. Left and right, isa nito kay John, no? Tapos yan, left and right po yan. Okay. This time po, nakabili na po yung may-ari ng parts, yung pisa po na kailangan natin. So, yung gagawin po natin ngayon, i-install po natin ulit. Then, ibabalik po natin dun sa ating steering box. Yan. Kabit. Ganyan. Tapos, okay, next mo yung kakabit ay yung bearing. Lagay mo yung bearing. Yan. Yung bearing ngayon ang pupupukuin mo ng daan. Maliit lang na material sana. Pitik-pitik lang ba? Kailangan pantay Kuha ka ng sakit or ano. Sakto dyan. Pwede rin yan. Ayun. Si Boss Jun ang dumali. Sakit ba? Kung makasakit, bilog. Meron. Sa pantay. Yan. Tira. Pantay na. Sagad yan. Nakabaon yan. Okay. Baon mo pa. Baon na baon. Ayan, mapapansin natin na ikabit na po natin yung pinaka wheel seal natin mga bay. So yung ilalim po niyan yung ating bearing. Umiikot po yan. So next step po natin, punasan mo muna busing bago mo ikabit doon sa ating steering gearbox. Yun. Tapos pantay lang ulit ang ano niyan. Nakapantay lang sa housing, kabilaan. Pag nagkabit po tayo mga bay, siguraduhin po natin na okay yung pagkabit natin, na hindi po malulostred. 8 feet lang siya busing dalabaon. Push mo siya konti. Ayan. Okay. Okay. Pagkatapos, lusilin natin ulit. So, pag nagkabit po tayo ng ating housing yan mga bay, kung hindi natin kabisado yung trabaho na to, lagyan na natin ng tanda para maibalik po natin sa ulit sa tama, ano,
Kasi itong housing na to, pag nasobrahan po natin ng higpit to, may possibility po na titigas ang manibela. Tapos pag hindi po tama rin sa higpit, yung manibela po natin ay maluwag, lalaki yung clearance. So kailangan po saktong-sakto po yung higpit nito na nasa tama lang po siya, na hindi po mahigpit yung manibela natin, hindi maganit, at hindi rin po malaki yung clearance. So pag baguhan po tayo na nagkalas dito mga bay, lagyan na lang siguro natin ng tanda para sigurado po na maibalik po natin ulit doon sa tamang adjustment po ng ating steering gearbox. Okay, yung next step po natin, tapos na natin ikabit yung pinagkakabitan po ng ating oil cell. So yung ating steering coupling naman po yung ikakabit natin, pero siguraduhin lang po natin bago po natin ikabit yan na pantay po yung manibela natin doon sa taas. Kailangan po na pantay yung word na Isuzu, naka-align po siya bago po natin ikabit yung ating steering coupling doon sa baba. Hindi po na naka-play. Then, okay, after po na may kabit natin yung ating steering coupling, lagyan po natin siya ng pinaka-lock mga bay. Napaka-importante po ng lock na yan. Gawa ng may possibility po na kakalas yung manibela natin or iikot, hindi na po natin makokontrol yung ating manibela, yung mga gulong. So, importante po yan na lalagyan natin siya ng lock para hindi po makagalaw. Yan. So bago pala natin tapusin tong videos natin mga bay, kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, pindutin yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod pa nating mga videos. So itong vlog na ginawa natin, sineshare ko lang po sa mga baguhan nating kapwa mekaniko or sa mga truck owners para may apply po ninyo sa sarili ninyong mga sasakyan. Yun. Okay. Bago pala natin i-testing yung steering gearbox na kinabit natin mga bay, huwag po nating kalimutan na lagyan po ng ITF, ano? Kasi pag napa-under po natin yung makina natin at wala pong laman na ITF, may posible po na magkaroon ng damage yung ating steering pump kasi iikot siya. Tapos wala pong ITF na hihigop, iinit po yung ating steering pump. Yung pinaka pump po na nagbubumba. Ayan po. Itong sa ilalim, ito yung ating pinaka steering pump. Yan po yung humihigop ng ITF. Binubumba po niya papunta po doon sa ating steering gearbox. So napaka-importante po na lagyan muna natin ng ITF. Kasi yung laman ng linya natin, lahat dito, natapon po kanina mga bay, gawa ng binaklas po natin yung dalawang tubo doon na in tsaka out sa ating steering gearbox. Okay? So mayroon po yung nakalagay na maximum. Yan, yung maximum natin. So ititesting po muna natin, paikutin yung ITF bago natin i-final yung pinakasukat ng ating ITF. Okay, testing po tayo mga bay. Start, busing. Okay. Andar. Umula na. Higpit na yan ano. Sagad. Okay. Ayun, mapapansin po natin mga bay, wala na po tayong makikitang tagas ano. Hindi po tulad kanina pag pinihit po natin yan, dyan po sa ibabaw ng ating steering box, talagang malakas po yung tagas ng ating ITF.